problema dyan na overdue na sa isang loan application, nako, eto guys yung experience ko. 14 days po akong overdue dito sa isang loan application na nasa Google Play Store ha. Yes guys, 2 weeks po akong overdue. Pero ito yung good news. Pinapautang pa rin po ako at sobrang laki ng offer niya pa rin sa akin guys. Meron po siyang offer na 12,500 pero nung chinek ko yung account niya, nasa 9,500 lang naman yung offer. Pero goods na rin yun guys. At least mataas pa rin yung pinapautang niya sa akin kahit na overdue po ako ng 14 days. Kaya for today's video, samahan niyo po ako na i-share tong application na to sa inyo at baka sakaling matipuhan yung utangan itong loan application na to. So eto guys, kaya kung ikaw dyan ay nangangailangan ng agarang pera, kung gusto mong mangutang ngayon, bayad ng bills or emergency fund, eto yung video na para sa'yo. But make sure, check mo muna yung loan terms kung okay para sa'yo ha. Nga pala guys, hindi po to 7 days to pay. Kaya maaring pabor na pabor rin po sa inyo yung terms ng pagbabayad sa loan application na to. Kaya for those na hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel at gusto ng mga gantong video, i-click mo na po yung subscribe button, turn on the notification bell and be updated sa aking mga latest uploads. So, na-announce ko na po pala yung 5 lucky winners ha. Kaya for those na gustong sumali dyan, don't forget to like this video, mag-iwan po ng comment dyan sa comment section at please share na rin po. Eto guys, alam nyo ba, itong inutangan ko is installment po to. Utay-utay ko po itong binayaran. Pero nagkaroon ako ng palya dun sa last na pagbabayad ko guys. 14 days na po akong overdue at talagang tinetext na rin talaga ako nung mga collection agent nila. So nung una, okay pa po. Wala talagang harassment. Bali, reminder lang, na-due ka na need mo na magbayad. Pero parang nung huli-huli na talaga, meron ng konting slight na harassment. Pero okay pa rin naman, hindi pa rin naman malala. Ito guys, is si Peso Cash. Ito nga, dito po ako may utang. And as you can see here, 14 days na po talaga yan. So, due date ko po dito is August 8, 2026 pa. Ano na ngayon? August 22 na po. Bali, dalawang term pa po yung natitira. Pero binayaran ko na rin po in total. So, as you can see, agad-agad naman po nag-reflect sa aking account na yes, cleared na po yung aking loan. And agad-agad din namang may offer sila sa akin guys. Dito, hindi na talaga ako nag-expect na makakapag-reloan pa ako. Pero nagulat ako dun sa text nila guys na, yun nga, Dear Cherry, we have received your repayment of 1,878 pesos. Your available loan limit is now 12,500. You may apply for a new loan through our app at your convenience. O, diba? 12,500. Sobrang laki From 4,500 na overdue ng 14 days, nag-jump into 12,500. O, diba? Sangka pa. Kahit overdue na, ang laki pa rin ng ino-offer. At as you can see here, 3,000 po yung best loan. Dito guys, may mga category of loan po sila guys. May best loan which is 3,000 yung offer niya sa akin. Sa VIP loan naman, 4,500. Sa cash installment loan, 1,000 to 9,500. So, syempre, dito ako sa 9,500. No pressure to repay installment. O, diba? So, in-applyan ko po yan. Chinek ko muna. So, dito, pwede pa po ako ng longer period, 35,000. So, lower interest, 35,000 din. Pero naka-lock pa po siya. Hindi pa po natin na-unlock. Dito, chinek ko po yung 9,500. Talagang tinalik ko yung 9,500 dito, guys. So, 30 days po ang loan period nito, which is good. Not 7 days to pay. So, ang interest niya nga lang is 2,138 pesos. So, bali, idadagdag po yun sa mismong amount, which is ang total repayment nga po natin within 30 days is 11,638 pesos. So, dito guys, sa repayment plan nila, nahati po sa dalawang bayaran. So, hindi mo siya babayaran ng full, kaya hindi ka rin mahihirapan. So, mahahati po yun sa dalawa. And as you can see here, sa first installment repayment mo after 15 days is 5,819 pesos. So, after 15 days ulit, magbabayad ka po ulit ng 5,819. So, ang total nga po nun is 11,638 pesos. So, for you guys, okay ba yung ganong loan terms? Hindi naman is let me know your opinion dyan sa comment section. So, for me guys, kung nangangailangan talaga ako ng pera at kung exact loan amount na 9,500 yung marireceive ko, okay ito para sa akin. Pero kung hindi at mababawasan pa yung 9,500, parang medyo mataas na ata yung kanyang interest. Pero hindi mo dito guys makikita kung magkano lang yung marireceive mo. Need mo pa pong i-apply yung loan, i-confirm yan bago mo po makita at marireceive mo na lang talaga yung loan amount kung magkano. So, hindi dito nakalagay guys kung magkano yung marireceive mo, no? So,
kung buo yan, okay sana. So, chinek ko rin guys yung ibang loan terms nila. As you can see here dito sa 3,000, no? So, yan po yung kanyang daily interest, 15 pesos. So, magiging total interest ng 3,000 is 1,800. So, ang total amount to be paid po is 4,800 pesos. Sa 2,000 pesos naman, 10,000 po yung daily interest niya. Total interest is 1,200. 3,200 naman po yung total repayment. Sa 1,000 po, 5 pesos lang po ang interest nito ha. 600 po ang total interest at ang total amount to be paid is 1,600 pesos. And dito guys, need mo munang i-confirm bago mo makita yung kanyang loan terms. So, chinek ko guys sa 4,500. Ikaw yung mamimili ng period ng pagbabayad mo dito kung paano yung installment na gusto mo. May dalawang period which is 30 days. May tatlong period which is 45 days. May apat na period which is 60 days. 5 period which is 75 days. At 6 period which is 90 days to pay. O, diba? No pressure sa payment. At ikaw yung mamimili kung hanggang kailan mo siya pwedeng bayaran. Which is 6 period nga po yung pinili ko dito. Yan, confirm muna tayo. And dito guys, meron silang fees which is 25 sa e-wallet. Bank is 25 pesos. Kung wala ka pong bank or e-wallet, pwede pong cash pick up which is 130 po yung kanilang fees doon. And dito, confirm natin yan. So, as you can see sa 4,500 guys, 6 period yung pinili ko. So, 225 para sa credit assessment fee. Platform management fee, 225 din. Payment expenses, 225 din. At transfer fee, 25 pesos kasi GCash yung pinili ko guys. And the receive amount natin sa 4,500 is 3,800 pesos. So, may binawas doon guys na 700 pesos. At ang total interest niya is 20,028 pesos. So, bukod pa po yung service fee at bukod pa po yung interest. So, ang total repayment natin is 6,528 pesos, guys. So, sobrang patong-patong din ha. Interest plus yung service fee. So, dito guys, yung repayment schedule naman nila is 750 pesos po kada repayment schedule. Dito guys is walang naka-indicate kung every 15 days ba siya. Basta 90 days within 6 periods. Check natin guys. 90 days within 6 periods is every 15 days po ang bayaran dito. So 750 po ng kada 750. So 6 na beses ka pong magbabayad doon. So kabuo ang babayaran mo nga is 6,528 pesos para sa 4,500. For me, medyo parang malaki. Kasi okay sana kung buo mo siyang ma-receive. Kaso meron pang binawas sa service fee. Tapos bukod pa yung interest doon. Kaya medyo parang malaki. Kasi 90 days to pay. Kasi the more longer na ang pinili mong pagbabayad, the more na interest mong babayaran. So, kung mabilis mo siyang mababayaran, mababa din po ang interest dyan. So, yan po yung review natin about dito kay Peso Cash na kahit nga po ako'y overdue na ng 2 weeks, ng 14 days, okay pa rin. Nagpapaloan pa rin ng malaki. At installment at hindi po 7 days to pay. So, nasa sa inyo na rin guys ang decision dyan kung go kayo dito or hindi. Yun talaga guys is talagang malaki po yung kanyang interest, malaki rin po yung kanyang service fee. So, nasa sa inyo na kung need nyo ng pera, pwede nyo siyang itry pero pag-isipan nyo pong mabuti kasi hindi biro yung laki ng ipinatong niya po dito. So, nasa sa inyo na po ang desisyon at ito nga guys ay gabay lamang and sana nagkaroon kayo ng idea about dito kay Peso Cash. And for those na may katanungan, i-comment nyo lang po dyan sa comment section at kung may gusto kayong ipa-review, comment nyo lang din po yan. And for those na hindi pa po nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell and be updated sa aking mga latest uploads. So, bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.